Magandang gabi sa inyo lahat. Dito naman i-explain po natin ang promise, hindi pa ako magiging bombastic sa ngayon. I'll just want to explain thoroughly kung ano ba itong, para maintindihan nyo itong isang aspeto. Ako po si Toto Tirador, ang inyong kakampi sa social media. Kung sino, kung meron kang ipatirador, isubong sa akin, titiradorin natin. Okay, tapos sa ngayon po, kanina namangako ako na i-explain ko yung Republic Act 9851. Kasi nagbago ng rason. Nagbago ng rason ang Malacanang. Dati, ang rason nila ay hindi daw nila sinunod. Inamin naman nila na hindi sila pumunta sa korte para dalhin si Duterte doon ng kanilang inaresto. So, valid na sanang aresto, wala na sanang, hindi na ako kukontra doon kung nadala sa korte. Wala na akong problema doon. At least, ang korte, mapangalagaan ng korte ang karapatan ng sino mang taong inaresto. So, ngayon, ang sinabi ng grupo ng Malacanang ay hindi daw nila sinunod yung Article 59 ng revised ng Rome Statute o batas ng International Criminal Court sapagkat po ay matagal na po raw umalis sa sa ICC yung Pilipinas. Yun ang kanilang sinasabi. So ngayon, ang basahin natin sandali muna. I-review natin kung anong Section 59. Kaya daw hindi nila sinunod yung utos ng Section 59 ng Rome Statute ay according to them, wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya hindi nila sinunod. Ano ba yung sinasabi sa Section 59? Ito po. Yan itong cover page ng Rome Statute. Dalhin ko kayo doon sa Section 59. Napaka-popular na ngayon ng Section 59. Makikita nyo rito na boom panis sila lahat ng mga taga-gobyerno. Okay. Ito, arrest, Article 59. Yan pong Article 59. Arrest proceedings in the custodial state. Sa Tagalog pa, ang proseso ng pag-aresto sa estado o sa state o sa bansa kung saan naaresto ang isang tao na may warrant of arrest galing sa International Criminal Court. So, ano ang inuutos dito? Inuutos sa Pilipinas na nakaaresto na dalhin sa korte, dalhin sa competent judicial authority o korte. Ang ibig pong sabihin ng competent judicial authority ay korte. Hindi po pwede DOJ yan. Yun ang lang inihiling, hindi pa nila sinunod. So nawawmali sila. Sa pagkawawmali nila, ang naging katwiran nila ay hindi na namin sinunod yan kasi hindi naman member daw ng International Criminal Court ng Pilipinas. All right. Next, ano ba talaga pang ibang bakit binibigay, bakit iniutos sa ICC na Article 59 na mapunta sa korte? Ang nakalagay dito sa batas, titignan o sisain ang warrant na kung totoong warrant ba yan at totoo ba nanggaling yan sa ICC? At kung nanggaling sa ICC, titignan kung yung tao na hinuli, siya ba talaga ba yung dapat hulihin na nakalagay sa warrant of arrest? Yan po ang pakay. Pagkatapos, pangatlo, ay makikialam na ang korte para mabigyan ng karapatan ang tao na marespeto ang kanyang kapangyarihan, ang iyang karapatan. At dito naman, number 1, number 2, number 3, sinabi, ang naarestong tao ay may karapatan na mag-apply o magsampa ng anumang kaso sa korte kung saan siya hinuli. Korte ng bansa kung saan siya hinuli. Ibig sabihin, korte ng Pilipinas. So, ang competent authority dito ay ang Regional Trial Court ng Pasay City kasi pinakamalapit siya sa Villamor Air Base. At sakop ng Pasay ang Villamor Air Base.
Kaya dapat sana pumunta sila doon. So, ngayon, ibig sabihin, ang ating issue na lang ngayon is, sabi ng Malacanang, hindi kami sumunod dyan kasi hindi na sakop ng International Criminal Court ang Pilipinas. Okay. Tanong, tama ba yun? Sagot, mali din. Bakit po? Ito, tingnan natin ang Article 1 to 7 ng Rome Statute. Punta tayo sa 1 to 7. O ito, 1 to 7. Ayan, 1 to 7. Nabasa ba nyo? 1 to 7. Article 1 to 7. Basahin ko sa English at hindi Tagalogin ko. Number 1, a state party, yung Pilipinas, isa sa mga state party, may by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations withdraw from the statute. Sa Tagalog pa, ang bansa na kasapi sa International Criminal Court ay pwede umalis sa International Criminal Court sa pamamagitan ng pagsumiti ng sulat doon sa office ng Secretary General ng United Nations. Yan lang, gano'n na kasimple. Basahin natin kasunod. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of the notification. O yan, may isang kondisyon. Pero yung withdrawal nyo, pag-withdraw, ay pwede lamang mangyari, epektibo, 1 taon mula nung araw na sinumiti mo hanggat sa magbibilang ka. O di kaya, hindi bababa sa 1 taon. Pwede 2 taon. Depende sa bansa na humingi na hihiwalay. Okay? So, iyan ang una. Pangalawa, number 2, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from the statute while it was a party to the statute. May kondisyon na yung pag-withdraw mo, hindi po yan pwedeng tingnan na mawala ka na sa obligasyon mo sa International Criminal Court. Patungkol sa mga obligasyon na nagkaroon ka nung ang Pilipinas ay kasapi pa ng International Criminal Court. Okay. Ibig sabihin, magtanong tayo, ibig sabihin, klaro, ano ba mga obligasyon? Ang obligasyon na yan, pwede na may babayaran ka sa membership fee, may babayaran ka na mga kung ano pa ibang fee, at kasama na rin dyan kung may kinasuhan sa mga kaso na nangyari sa Pilipinas habang kasapi pa ang Pilipinas sa ICC, ay obligadong makipag-cooperate ang bansa ng Pilipinas bilang state party. Kasama sa obligasyon sa pag-cooperate ay ang pag-aristo. So, ibig sabihin, member state ka pa rin kung pag-aristo kay Duterte. At kung member state ka, hindi mo pwede sabihin hindi ka na member dahil humiwalay ka. Klaro? Siguro naman, Attorney Claire, hindi naman ito si Attorney Libayan, si Attorney Neil Abayon, hindi naman ito siguro mahirap intindihin. Kailangan pa ba i-memorize yan? Ulitin ko, ang obligasyon sa ilalim ng Article 1 to 7 ng Rome Statute o yung batas ng International Criminal Court ay papayag ang International Criminal Court magwi-withdraw ang Pilipinas. Sa kondisyon na ang pag-withdraw ay 1 taon pa magiging epektibo mula nung araw na dineposito yung withdrawal. Pagkatapos niyan ay hindi ka rin makawala sa obligasyon. Ito, nagkaroon ng obligasyon. Bakit? Nagkaroon ng kaso na ang mga pangyayari ay yung mga nangyayari sa Pilipinas. Yung pamamatay ng tao, AJK, war on drugs. At dahil doon, ay may obligasyon ng Pilipinas na hulihin si Duterte. Hindi na kailangan pa dumaan pa sa Interpol. May obligasyon ng Pilipinas na hulihin si Duterte kung mayroong warrant of arrest.
At yan po ay pinagtibay din ng Supreme Court ng Pilipinas na hindi mawawala ang Pilipinas sa obligasyon sa International Criminal Court basta yung obligasyon ay nanggaling sa panahon nang ito ay kasapi pa ng International Criminal Court. Siguro naman, madali lang intindihin yun. So kasama sa obligasyon, nagkataon na may mga kaso sinampa sa mga pangyayari sa Pilipinas, yung war on drugs, yung Davao Death Squad na killing. So kaya, nung pinalabasan ng International Criminal Court ng warrant si Duterte, ay obligado ang Pilipinas mag-aresto. So ngayon, intindi na, Attorney Claire, hindi nyo pwede sabihin na hindi kayo sakop ng International Criminal Court at kung hindi kayo sakop ng International Criminal Court, ay excuse na kayo sumunod sa utos sa Article 59. Okay? Klaro. So ngayon, dahil conclusion is very clear na dapat sundin ninyo ang utos ng Section 59. Balik tayo sa Section 59. Ayan. Section 59. Grabe matindi itong Section 59. O ito, Section 59. Nag-utos na ang state party, number 1, ay obligadong arestuhin ang tao. Ang pag-aresto, ang tawag ay provisional arrest. Yan o, tingnan nyo, provisional arrest. Or for the arrest. At i-surrender immediately ang inaresto doon sa International Criminal Court. Yan sinabi. So state party ang Pilipinas. Pero may kondisyon. Ang pag-surrender ay pagkatapos na maidala matapos na masunod ang proseso na nakalagay sa pag-aresto ng tao sa procedure sa laws and provisions ng Part 9 or laws and procedure of the law arresting state. O, number 2, a person arrested shall be brought promptly, kagad-agad, dalhin sa competent judicial authority. At ang competent judicial authority po ay korte lamang. Hindi po siya pwede na magiging Department of Justice. Ganun lang ho kasimple. So, ibig sabihin, kung hindi siya pwede maging Department of Justice, mali na naman si Yusek Miko Clavano ng Department of Justice. Mali na naman si Boying Rimulya ng Department of Justice. Mali na naman si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon na siya pang pumirma ng report. Siya pa nag-certify na tama ang papel na nanggaling sa ICC. Hindi ka pwede mag-certify. Dapat korte. So mali din si Yusek Nicholas Felix T. Abogado dun sa Department of Justice. So klaro ha? Klaro ngayon na mali ang ginawa ninyo. Di ba, Attorney Claire? Klarong mali. Ay, hindi naman ako nagagalit pero sabi, klaro-klaro ng mali. Ngayon, ano ngayon ang solusyon? Ano ba ang mangyari dito kasi nagkamali kayo? Nadamay tuloy ang kababayan ko na si Major General Nicolas Torres sa kagagawa ninyo. Pinaasa ninyo eh. At nadamay din si General Jean Pajardo kasi abogado rin siya. Andun din siya. Hindi siya nakialam para i-remind si General Torre na dapat dalhin sa korte. Ang ginawa nyo, hindi nyo dinala sa korte. Naku naman bilang tayo, 9:30 no nahuli si Duterte sa airport. 9:30, dire-diretso yung mama, mabagal ka lang lumakad. Sinakay ninyo sa van, dinala saan? Sa Villamor Air Base. Ang Villamor Air Base ay nandun din sa NAIA. So kung bumiyahe ka sa NAIA, siguro mga 10 minutes lang nandun ka na sa Villamor Air Base. So, ganoon. So ano ngayon ang pangyari? Kung dinala nyo roon, bakit hindi nyo dinala? Tapos narinig ko yung interview kay Rimulya.
Bakit hindi nyo pinakialaman? Katwiran ni Remulla na John Vic, hindi si Boying. Hindi naman daw siya abogado. Kaya, ang sinasabi niya kabaliktaran, dapat daw si Duterte daw magpupunta sa korte, hindi siya. Anong klase mga tao ito? Bongbong, ano ba yung mga tao mo? Ay, tawanan na lang natin. Papalabasin na lang natin ang katalinuhan nila. How shall I call it? Maybe in the most decent words, I can call you as intellectually challenged. O, klaro ha? Klaro na mali. Hindi nyo sinunod ang Article 59. At klaro na dapat kayo sumunod sa Article 59 dahil consider pa rin kayo na member ng ICC kung ang pag-usapan ay yung mga bagay-bagay na nangyayari nung ang Pilipinas ay kasapi pa sa ICC. At ang kaso ni Duterte ay nangyari sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Kaya meron kayong obligasyon at kinukonsidera kayo na member state at kinukonsidera kayo na member ng International Criminal Court at hindi kayo makawala dyan at dapat din yung sundin ngayon yung tinatawag na mga obligasyones na nakalagay sa Article 59. Ulitin ko ang obligasyon. The warrant, the person arrested shall be brought promptly or forthwith before the competent judicial authority. Ang tanging competent judicial authority lamang po ay korte. Pagalitan kayo ni Atty. Libayon pag sinabi niyong Department of Justice. Mumurahin, itataya nga ni Atty. Libayon yung kanyang lisensya pag sinabi mo DOJ ay competent judicial authority. O, klaro. Big sabihin, dito mali na kayo. Ano po ang epekto ng pagkamali nito? Ang epekto po nito, pwede ba ito, ang epekto po nito, matatawag ngayon na invalid, null and void ang arrest kay Duterte. Dahil hindi nyo sinunod ang inutos. So null and void. Kung null and void, ibig sabihin walang bisa sa simula pa lang. At kung walang bisa, hindi ito pwede panghawakan ng International Criminal Court para litisin si Digong Duterte. Maaring magdesisyon ang ICC ituloy ang trial sa September 23, 24, 25, 26. Pero kinukuha ng ICC ang risgo. Baka ma-dismiss lang ang kaso. Halimbawa, makonvict si Duterte sa pre-trial, chamber sa trial. May apila pa yan. Tandaan ninyo, si Attorney Kaufman na British lawyer na kinuha ni Sara Duterte na team captain sa defense ay naipanalo niya na dalawang killer sa ang dalawang killer sa Africa na ipa-acquit niya, dalawa. Ibig sabihin magaling na abogado. Kung ganon, delikado. Itong diferensya na nagmamadali kayo, nagbibigay ng bala kay Attorney Kaufman. Pangalan niya, anong pangalan to? I-search ko. Attorney Kaufman. Lawyer of Duterte at ICC. Ang abogado niya ay si British lawyer, yan ang chief counsel nila. Lead counsel kung tawagin. So, ang lead counsel ay pangalan, hinahanap ko yung pangalan, Nicholas Kaufman. Ay, kapangalan ni General Nicolas Torre. Kapangalan ni General Nicolas Torre, tsaka kapangalan din ng Yusek Nicolas Felix T. Si Nicholas Kaufman, a British lawyer. Graduate po siya ng Oxford ata or Yale University. Tapos nag-masteral siya doon sa London. At tapos dalawa na ang naipanalo niya na akusado sa International Criminal Court, acquitted. Siya ang lead counsel. Ang kanyang assistant counsels ay si Harry Roque, si Sara Duterte, at
yung si Attorney Salvador Media, sino pangalan niya? Attorney si dating AS Secretary Medialdia. Okay. So yan po ang nakikita natin na problema ninyo. Hindi po basta-basta yung abogado na ang team captain nila. Kaya nung binigyan ninyo, gagamitin kasi na dahilan ito ng team captain sa defense ni Duterte ang illegal arrest. So binigyan ninyo ng bala ang depensa. Dapat hindi nyo binigyan ng bala. At walang ibang sisihin ang mga biktima ng war on drugs, kundi ikaw, Bongbong. Ikaw, sino pa? Si Boying Remulla, si John Vic Remulla, si Eduardo Anyo. Kayo lahat nagplano nito. Si Bongbong ang kanilang lead captain. Kayo ang sisihin kung hindi makakakuha ng katarungan ang mga Pilipinong pinatay. Sufficient po na dahilan para i-dismiss ang kaso kung pagbabasihan at mapapatunayan na labag sa batas ang ginawa nyo pag-aresto. Alam nyo ba kung saan naglabag? Naglabag po sa Article 59 na batas mismo ng ICC. Kung yan ang babasihan, walang pakialam ang ICC sa Konstitusyon ng Pilipinas. Walang pakialam ang ICC sa Republic Act 9851. Ito lang basihan ng ICC. At kung hindi masunod, very substantive itong karapatan na ito. Pag hindi masunod yan, ano mangyari? Edi lack of jurisdiction over the person of the accused. Tandaan niyo po, 3 lang po ang jurisdiction sa kada kaso. Mapa-criminal case man, mapa-civil case man. Ang unang jurisdiction ay jurisdiction, ibig sabihin authority, kapangyarihan. Authority over the person of the accused. Yan ang pinaka-importante. Authority over the person of Digong Duterte. Kung walang authority ang International Criminal Court, hindi niya pwede i-convict si Digong Duterte. Paano magkakaroon ng authority ang International Criminal Court? Sa pamamagitan ng pagsunod sa proseso na nakalatag sa Rome Statute kung paano arestuhin ang tao. Diba? Klaro-klaro. You cannot get any right from a null and void arrest. Hanapin natin yung doktrina to na isip ko. Hinahanap ko yung doktrina. May doktrina kasi na nangyari sa yung Darfur, sa Sudan, na inaresto ang kinasuhan ng war crimes at saka crimes against humanity. Ang naging tanong doon, kasi inaresto yon sa gera. Nahuli. So, ibig sabihin, ang humuli ay nangyari na hindi rin ata nasunod ito, yung Section 59. So, ang sinabi ng doktrina doon ay hindi pwedeng questionin ang pag-aresto kung kung kumuha na ng ibig sabihin kung inaaresto na idala na sa ICC yung tao. Yung sinabi niya rito ay nakalimutan kong pangalan ng doktrina.
So, ngayon, pwede ba yung gamitin, yung doktrina na yon? Ang sagot ko, hindi po pwede gamitin sapagkat po, ang doktrina na yon ay para lamang sa sitwasyon na may gera. Ito, walang gera at walang emergency. Pwedeng-pwedeng arestuhin si, pwedeng arestuhin, pero dadaan ka muna sa korte. Ganon po ang sitwasyon dito. Hinahanap ko yung sino naman nagpadala sa akin. May nagpadala kasi sa akin ng ano eh. Hmm. Dali lang ha, Berdon. Anyway, may doktrina kasi na hindi titingin ang ICC kung paano inaresto ang isang akusado nung dinala sa ICC. Nangyari po ito sa dalawang akusado doon sa Darfur, sa Sudan. Ngayon, hindi tiningnan kasi ang nangyari, gera yun eh, habulan. Ito naman, ang sitwasyon ay hindi naman tumatakbo si Duterte, walang gera. Kundi inaresto ninyo ng maayos at walang awayan. At walang ang nagrarally. So kung inaresto ninyo, simple lamang gagawin ninyo, hindi na ako magrereklamo ron. Dadalhin nyo lang sa korte. Ang number one kung nireklamo kung bakit ay pinoprotektahan ko ang hinihinging katarungan ng mga biktima. At dahil dito sa ginawa ninyo na napakalaking diferensya, magiging dahilan ito na ma-acquit si Duterte. Ganun lamang po kasimple yan. So ibig sabihin, let us look only at Article 59 kasi ito lamang ang titingnan ng International Criminal Court. Walang pakialam ang ICC sa ating konstitusyon. Walang pakialam ang ICC sa batas na Republic Act 9851. So, ano na? Iyakan na, sabi ni Daddada. Sino may sala ngayon kung bakit hindi makakakuha ng katarungan ang mga biktima? Si Duterte? Hindi. Si BBM. Sa kagustuhan mo makaganti, kinladkad mo pa yung tao. Ulitin ko lang po. Mali po yung katwiran ni John Vic Remulla. Dapat daw, sabi niya, technical naman daw na depekto yon. Inamin niya na hindi nila nadala. Technical lang daw na depekto, konting depekto lang daw yon. Kumpara mo sa mga 30,000 na pinatay. Ano ba naman? Anong klaseng utak to? Ang utak niya, hindi bali na pumatay ka ng tao, total, ang pinatay mo, marami namang pinatay. Hindi, ang utak niya, hindi dapat sumunod daw sa, kahit na daw hindi nasunod ang proseso. Ay, kasi ganito, kung mapatunayan nila ni Duterte na iyon nga nangyari, ang galing pa naman ng abogado niya, ay wala, sabi ko, walang karapatang makukuha ang International Criminal Court na valid na person jurisdiction over the person of Duterte. Ang nakuha lang nila, jurisdiction over the subject matter, ang kaso, which is crime against humanity. Isa sa 4 na kaso na solo na jurisdiction ng International Criminal Court. Ano pa bang iba? Para ano lang, crimes against humanity. Number 2, war on aggression, yung lulusob sa ibang bansa. Tapos war crimes, yung papatayin mo ng taon, sumuko na, may gera, pinatay mo pa. Tapos pang-5, genocide. Pang-4, genocide. Ay. Actually, may pang-5 pa na krimen na may authority ang International Criminal Court na magta-trial. Ano yun?
Yun yung kung mag-obstruction of justice ka. So, natandaan nyo si Nicolas Torre, inaristo niya si Salvador Villaldia at ginawa niya booking, pinadala sa eroplano. Pagdating sa akala niya, i-entertain ng International Criminal Court. Wala, binasura ng International Criminal Court. Siyempre, wala silang jurisdiction doon. Dito sa Pilipinas nangyari ang krimen. Kaya, pahiya katuloy. Sino naman may utos doon? Naalala ko pa, narinig ko pa na nagsalita, bit-biting ko yan, hilahin ko yan. Ang matanda na ngayon. Nick, matanda na si Duterte, hindi mo na kailangan hilahin yan. Akay-akayin mo pa nga yan eh. Na dahil dito sa ginawa ninyong depekto, nagdidelikado ang kalagayan ng paghahabol sa katarungan. Yan po ang pinaka-problema ko sa lahat ito. So ngayon, nagkaroon na naman sila ng bagong pag-iisip. Ay, ito nakalimutan, sa totoo lang, nawawmali sila dito. Hindi nila alam ito. Nawawmali sila rito. Hindi kasi kayo nagbabasa eh. Bago kayo mag-operate. Okay, gusto nila ipalusot kasi may batas sa Pilipinas na tinatawag na Republic Act 9851. Itong 9851, i-presenta ko sa inyong 9851. Hindi ito igagalang ng International Criminal Court. Pagkat ito naman ay batas sa Pilipinas. Hindi nila ito igagalang. Anyway, for the sake of argument, pakita ko sa inyo. Ayan. Nakita na ninyo? Republic Act 9851. Ang pinupunto nila, itong Section 17. Punta tayo dito. Section 17. Ayan. Jurisdiction, Section 17. Itong batas kasi po na 9851 ay binuo ito katulad din ito ng ICC na batas. May kasama rin siya na crime against humanity. Meron siyang genocide. Meron din siyang war crimes. Meron din siyang aggression. Kumbaga parang kinopya sa Rome Statute. So, jurisdiction. Ulitin ko lang, babasahin ko, pero sinasabi ko na hindi ito kilalanin ng International Criminal Court. Sabi niya, the state shall exercise jurisdiction over persons. Pag sinabi mo state, Philippines lang yan. Hindi ka nalalabas sa Pilipinas, hanggang diyan ka lang. Whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. The accused is a Filipino citizen, A. B. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. Or C. The accused has committed the said crime against Filipino citizen. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Anong ibig sabihin nito? In the interest of justice, ang mga opisyal natin ay ayaw huwag na mag-imbestiga kung nakita nila may International Criminal Court na nag-imbestiga rin. Anong ibig sabihin nito? Kung nag-imbestiga lang, hindi pa na-aresto ng Pilipinas. Hindi pa na-aresto ng pulis natin. Nag-imbestiga pa lang eh. Pero kung na-aresto na at nag-investigate for the purpose of preliminary investigation, ano mangyari? Dahil hawak nyo na yung tao, na-aresto nyo na, pwede nyo ngayon isurrender doon sa International Criminal Court. Yan ang ibig sabihin nito. So sinabi, instead of continuing the investigation, the authorities may surrender or extradite
suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international criminal court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws. Itong pagsuko, may kondisyon ito. Kung nahuli mo, may susuko ka. Kung wala ka nahuli, wala kang isusuko. So nakita nyo na gaano kadelikadong ginawa. We cannot underestimate yung ginawa ng mga shortcut. Ginamahilig kasi sila sa shortcut justice. Huwag nyo gayahin si Duterte na maraming pinatay. Kaya ito, dahil sa ginawa ninyo, ay, na problema ako. Hindi po excuse ang batas na section, sabihin ninyo, sinunod kasi namin yung RTA 9851 na diniritso na namin doon. Hindi pwede nyo sabihin, halimbawa, nahuli nyo, sabihin nyo doon, nag-up ka na, hindi naman ikagalang ng International Criminal Court yan. At saka, walang sinabi rito sa 9851 kung ano ang status ng kaso na tao na isusurrender nyo, nahawakan nyo na ba o hindi pa? Kung nahawakan nyo ng tao, isurrender nyo. Pero paano nyo mahawakan? There is only one way para mahawakan nyo sila. Yan ay kung mahuli nyo sila in flagrante delicto. Caught in the act, tapos nahuli nyo at nag-imbestiga kayo. Yan ang mangyari. So paano ngayon ang gagawin natin? Yan lamang po ang aking maiksing topic dito. Siguro naintindihan ninyo ang nagsabihin, gaano kadelikado na matatalo ang kaso ng mga biktima na dahil sa simpleng depekto. Simple lang yun, pero matindi yun. Alalahan ninyo, ang galing ng abogado na kinuha nila. Si Nicholas Kaufman, hindi Nicholas Torre, Nicholas Kaufman. Naipanalo na 2 akusado, naipanalo sa apila. Parehong convicted sa ibaba. Sa trial chamber, parehong convicted. Pero pagdating sa apila, acquitted. Hindi kayo nag-iingat. Yung mahilig kayo hindi sumunod sa mga batas. Yan po ang pinaka-problema nito. So ano ngayon ang i-cure natin depekto? Sigurado po kasi nung unang hearing pa lang, sinabi na po ni Salvador Medialdea na magpoprotesta sila dahil sa kidnapping. Okay, tawag na kidnapping. Pero ako, hindi ko tatawagin kidnapping yun. Illegal arrest lang ang tawag ko ron. Nagiging illegal, una, tama. Nagiging illegal nung hindi nila pinresenta sa korte muna. Siyempre, hindi ibibitawan ng ICC si Duterte. Magtutuloy-tuloy ang trial nun. But the problem is, pag may presenta nila, ipatawag pa daw nila ni Duterte si Marcos, Bongbong Marcos, sa ICC para umupo bilang testigo. At testigo siya kung paano nangyari at nahuli siya. O, ganun lang kasimple ha. Huwag natin pahirapan sarili ninyo. Hindi pwede tanggapin ng ICC ang katwiran ng Republic Act 9851. Hindi pwede ka pa, huwag na pahirapan sarili ninyo. At hindi pwede tanggapin ang argumento na dahil nag-withdraw ng Pilipinas ay hindi pwede sundin, ay pwede nang hindi sundin ng Pilipinas ang kondisyones na nakalagay sa Article 59. Mali. O, naipaliwanag ko na sa inyo bakit. Dahil konsidera pa rin tayo na member. Dahil iyan ang natitirang obligasyon pa natin. Ang tawag dyan, you cannot escape from the residual obligations that were created at the time when you were still a member of the International Criminal Court. And among those obligations that can be foreseen are, number 1, if there is anybody who was or who were accused as a result of the crimes that were committed during the time that the Philippines was still a member, then the Philippines as a state has the obligation to cooperate by arresting. Sinabi na nga ng Supreme Court yan, may obligasyon
makulit man to si Bato, makulit si Digong, makulit si Harry Roque, makulit si Salvador Panelo, na wala daw jurisdiction. Mali, 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 mali kayong lahat. May jurisdiction po ang ICC sa kay Duterte at saka sakop sa kaso ni Duterte. Pero yung formal jurisdiction for the purpose of trial ay, kung ako tanungin nyo, hindi na-acquire. Dahil hindi nasunod ang utos ng Article 59, paano arestuhin ang akusado. So gets nyo na? Sana. Sana manalo. Pero ito, they give it a big shit. Walang ibang nagbibigay ng pumatay sa kaso. Sila ni Bongbong din. Mag-shoutout na lang tayo. Helen Baguio, good evening po, Senior Doc Engineer Toto Tirador Kausing. Kayo lang laging hinintay mag-live. Salamat po. Tapos, si Bernardo Minjula Idnalagim. Good evening, Kabunyog. Engineer Toto, watching from Barangay Commonwealth, Quezon City. Si Ben Reclamador, pumapalakpak. Wonder Mike, good evening, Toto Kausing. John D, very clear po. Ben Reclamador, hindi yan pwede gamitin ng defense ni Duterte kasi sabi niya, hindi na member, hindi po mangyayari. Yun ang hindi member. Kung ganito, Ben Reclamador, kung may conflict, halimbawa ikaw ang akusado, sasabihin natin ang inakusahan ka na tinaniman ka ng droga, inuli ka ng pulis. Nandun ka na ngayon sa korte. Sasabihin mo, hindi po ako sakop dyan. Hindi po ako sakop. Wala kang magagawa. Ang batas po ang masusunod. Kung batas ng may jurisdiction, ang batas na may jurisdiction masunod, hindi masusunod yung akusado. Ganun lang po yan. Okay? Sana naintindihan ninyo mga proseso sa pakipaglaban sa korte. I know everything, the rules of the games inside the court. Ayoko magmayabang, pero katotohanan naman ito. Mahigit 30 na po na kaso ng drugs case ang hawak ko, lahat po panalo ako. Acquitted lahat ng client ko. Lahat ng kaso ng libel na hawak ko, acquitted po lahat. Pati libel sa sarili kong libel. Kay Kaper si Lapid. Inacquit ko pa lahat si Kaper si. Ganun po yun. Okay? So sana maintindihan ninyo yan. So mag-pray na lang tayo na mayroon pang solusyon. Ang pinakasolusyon nito, alam nyo kung ano? Ay manggagaling kay Duterte. Kung pwede, Mr. Duterte, huwag mo na questionin. Siyempre, hindi yun papayag na hindi questionin. Iyan na lang ang lusot niya eh. O di kaya, bibitawan ng International Criminal Court. Tapos, kasuhan ulit. Pero doon siya kasuhan, bibitawan ng International Criminal Court hanggat hindi pa siya nabasahan ng kaso. Habang hindi pa na-confirm ang charges. Kasi after confirmation, magbabasa pa, arraignment. So kung ako naman ang sa International Criminal Court Office of the Prosecutor, magmumuson sila na palayain na lang si Duterte. Ganun na lang. On the ground na walang jurisdiction ang ICC sa pagkatao ni Duterte. At kung lumabas siya, lumabas ka muna. Tapos, i-formalize muna namin ang aming complaint. I-withdraw din namin ang warrant of arrest. Mag-apply ulit kami ng warrant of arrest. Ganun lang solusyon yan. At pag mag-apply, saka arestuhin ulit. This time, sundin na po ang Article 59. Klaro? Tingin ko, kung nakarinig si Teacher Mark Rex dito, magre-react talaga to. Pati si Atty. Libayan, kung nakikinig sa akin, sigurado mas matalino sa akin yun eh. Pati si Atty. Neil Abayan, mas matalino sa akin yun eh. Narinig ko rin ang iba, yung mga taga-UP, si Atty. Cho, ganun din opinion niya eh. Dami, hindi nagbabagong opinion namin. Hindi nyo pwede po may excuse. Pangalawa kung may duda, pabor siya sa akusado lagi. The principle that is the greatest in criminal law is the principle that says that when there is doubt, it must be given as a favor to the accused.
Para maintindihan nyo palalo ang ibig kong sabihin. Ganito yun. May kaso si O.J. Simpson. Inakusan siya na pumatay sa kanyang misis. Tapos dumating sa punto during the trial na sinabi ng FBI, Federal Bureau of Investigation, meron po kami nakuha sa scene of the crime na isang gloves na ginamit sa pagpatay sa asawa ni O.J. Simpson. Nag-motion kagad yung abogado ni O.J. Simpson sa harap ng jury. Harap ng daming jury. 12 members of the jury. Your Honor, may I move that gloves, those two gloves, be fitted into the hands of my client, O.J. Simpson. Tapang, Tumayo si O.J. Simpson. Pinasok. Ayaw makapasok. Hindi pwede, hindi makapasok. Sikip. Anong sigaw ng abogado ni O.J. Simpson? Your Honors, the members of the jury, if it does not fit, acquit. Nagkaroon ng duda. Kasi hindi nagkasya. So nagkaroon ng duda ngayon kung si O.J. Simpson ba talaga ang pumatay. Kaya acquitted. Ito, magkakaroon ng duda na ito kung may acquisition, jurisdiction o wala. Delikado. I see the problem. Kung ipapatuloy nilang trial, delikado. No acquisition of jurisdiction over the person of the accused, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Ganun lamang po. Ben Reclamador, Noli Ray Fernandez, kanino po ba yung warrant of arrest? Local ba? International nga, ang local ang warrant of arrest. Ito pang isang problema na nakikita ko. Nung inaresto si Digong Duterte, wala silang kopya na warrant. Nakita niyo nagbabasa si General Nicolas Torre, ang binasa niya, hindi warrant binasa niya. Anong binasa niya? Miranda rights. You have the right to remain silent and you have the right to an attorney. And if you cannot afford, the state will provide you with bond. Hindi po warrant of arrest ang binasa niya. So, suspetsa ko po, ganito nangyari. Sa araw na nag-aresto sila, wala pa silang kopya na certified copy ng warrant of arrest. So kung walang kopya ng certified, hindi nila pwede dalhin sa korte. Kasi questionin sila ng RTC. At makakasuhan sila lahat ng kidnapping, hindi kidnapping, illegal arrest, arbitrary detention. Ganun po mangyari. Bakit walang kidnapping? Wala naman silang purpose mag-kidnap eh. Sa kanila, purpose lang mag-arrest eh. Kaya doon papasok ang krimen, illegal arrest. At saka dahil nung inaresto, kinip nila, kinustudin nila, so arbitrary detention. Yung mga kapwa kong abogado, hindi na pala ako abogado. They will agree with me. Sigurado ako. Nakita niyo yung komplikasyon? My God. Blame it on Bongbong Marcos. So, Bumblebee, ang importante na ngayon ay hindi na makauwi si Digong nyo from The Hague, at hindi na pwede yung cut the process sinasabi ni Tulupong Brothers at si Macrook. Dapat nagbayad ng utang, hindi at least naman yan Bumblebee 5. Na-problema ako na mananalo si Duterte sa kaso just because of this failure to go to the court na para i-surrender muna sa court si Digong para usisain ng korte. So kung ganun mangyari, at least mabibilanggo siya habang trial, hindi pa naman siya papalabasin. At what I heard from and read in the literature about trials in the International Criminal Court, minsan umaabot pa ng 10 taon yan. So 10 taon na nakakulong si Duterte bago mapawalang sala. At least, nakakulong na siya.
Yan po. Whew. Whew. Yun, mga ano kasi, mga intellectually challenged kasi mga tao ni Bongbong. Siya ang pinaka, anong sabi ng, may isang joke tinanong si Pacquiao, tumakbong senador, di ba? Oo. So, dalawa lang bagay pagpilian mo. Doon ka sa grupo ng mga bright na senador o sa grupo ng mga bubo ng senador. O ngayon, may tatanong ako sa iyo, Mr. Manny Pacquiao. Saan ka roon ko grupo? Sa mga grupo ng mga bubo pero ikaw pinaka-bright? O sa grupo ng mga bright pero ikaw pinaka-bubo? Hindi nakasagot si Manny Pacquiao. Sabong Bicol, good evening, Engineer Toto. Watching from Pleasant Hill, California, USA. Mali yung ginawang proseso kay Digong. Maling-mali talaga, delikado, maakwit siya. Noli Ray Fernandez. Manpan ba si Duterte ng kaso dito sa, ang pag-asa na lang natin yan. Yung sa kaso na 6 counts yun 6 counts. Ang pag-asa na lang natin yung may bagong kaso. Maghagilap sila bagong ebidensya. Ibang kaso naman. Kaya bago siya palayain, may bagong kaso. Ramil Vergara, Dr. Toto Kausing, we support you. Please support Duterte 2025. Ano to? And 2028. Pwede sa ngayon, sa 2028. Ay, hindi ko alam. Ano. Sa totoo lang, ganito, I will be rather frank to you. Gusto ko sana si Duterte ay managot muna siya. Kung makulong siya, lalabas siya, tatakbo siya uli. Saka lang, ganun na kasimple lang yan. Tapos pag-isipan ko pa kung susuportahan ko siya o hindi. Pero but then, the problem is, I just don't know kung susuportahan nyo rin ako kasi bala ko talaga tatakbo ang presidente sa 2028. This is the only chance the Filipinos will have. If I will be the president, that is the only way for them to get reality na talagang totoong walang kurakutan. Tatayo ko pa yung sistema ng katarungan na kung saan magiging judge ay yung mga tao na hindi na yung single judge. Kasi yung single judge ay maraming, mas pasensya na po, Supreme Court. Experience ko po, laging mga abogado na abogado de arreglo. Mga judge na nagpapa-arreglo. Mga piskal na nagpapa-arreglo. Pasensya na kayo. I am saying that it came from my experience noon. I hope so. Wala na ngayon. Pero andun pa rin yun. Hindi natin maebidensyahan yan. You cannot say that there is none. There is. Hindi lang yung nalalaman ng Supreme Court, hindi na monitor. I hope so na magbabago ang takbo ng Supreme Court dahil meron na silang tinatawag na Office of the Judicial Marshal. At magkaroon sila ng intelligence units na tiktikan yung mga judge na tumatanggap ng pera. At tiktikan yung mga empleyado ng korte na tumatanggap ng pera, lalo na yung sheriff. Okay. Cesar Irarte, malamang na kaudyok nyo, Dr. To, magkasimpatiya ang mga tao kay BP Sara at maging presidente at mabalik lang tayo. Ito pa naman, pag-usapan natin ang impeachment, isa pang kababuyan na ginawa ng mga congressmen dyan. Sa sampa lang naman ng kaso, mali-mali pa. Ay, nako. Isa na naman itong mali, mali na kaso ang impeachment. Ben Reclamador, magiging contradicting arguments ni Duterte kung sabihin niya walang Diyos. Hindi naman, ulitin ko lang, Ben, hindi po tatanggapin ng Supreme ng ICC pag sinabi niya walang jurisdiction. Bakit? Pag pinag-usapan po jurisdiction, batas po 'yan. Kung ano sinabi ng batas yan sundin. Hindi po pwede sabihin ng jurisdiction kung ano sinabi ng tao. Kung ano sinabi ng akusado. Ang tanging magagawa lamang ni Duterte diyan na wala siyang jurisdiction is ipakita niya, patunayan kung paano siya inaresto. Patunayan niya na hindi siya dinala sa competent judicial authority, which is napakadali patunayan kasi inamin na nila Pagka ganun, oras na ganun mangyari, wala na, patay na, dead in the water na yung kaso. Kaya pwede mo nga sabihin, dead on arrival na yung kaso din sa pag-arrive ni Duterte sa Netherlands. Rogelio Cacatapado, Emerson Sanchez,
Eagle's Eye. Buong mundo, pinagtatawanan ang Pilipinas. Kaya nga, because of that, pinakita natin ang ignorance natin sa mga batas. Pinagtatawanan tayo mga mundo. So, music lover, Cesar Irati, posible pa yon. Sir, tapos pag naghahasik na lagim si Sara at kumukontra, hindi dapat kukontrahin. Tulungan nyo ako tatakbo pa kasi pagka-Congress, pagka-presidente. Tatalunin natin si Sara at saka si Tulpong. Ramil Vergara, Dr. Toto, sa mga nakaraan at ngayon, nakikita ninyo ang mahinang abogado, isa na number 1 si Yusik Fake News. Kailangan bayata mag-aral ng batas, retake ng bar exam. Hindi naman, kaibigan ko yun. Dayan DRC. Ay sa ini sabihin attorney dismiss ang kaso, bakit may paglilitis pa? Ay maaring maglilitis. Maaring ma-convict si Digong Duterte doon sa trial. Pero ang record ng abogado na humahawak sa kanya ngayon, ang record niya lahat panalo. At nanalo siya sa apila. Lahat. Pinanalo niya lahat. Wala pa siyang talo sa International Criminal Court. Sigurado ako i-take advantage na itong sitwasyon na ipipresentan lang, ipatawag na si Bongbong Marcos sa hearing. At saka yung mga tao niya, ipatawag si Remulla, 2 Remulla, ipatawag si Eduardo Año, ipatawag si General Torre, ipatawag si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion kasi siyang pumirma. Siya nag-certify. Patawag din si Yusek Nicolas Felix T. Matibay mga pangalang Nicolas ngayon. Nicolas yung abogado ni Duterte. Nicolas din ang humuli sa kanya. Si Nicolas din ang DOJ Secretary. Yusek pala. Junjun Secreto. Sobrang talino mo. Naging kupal. Naging bupol kutuloy. Bupol ba ako? Okay lang yun. No problem with that. That's your opinion anyway. Karl Marx violation daw sa batas ng Philippines ang pagiging bahagi ng Defense Council ni Sara dahil BP na at hindi niya pwedeng magkaroon ng iba pang trabaho habang BP. Ganito po yun. Sa batas sa Pilipinas, bawal po kung ikaw ay abogado, bawal ka mag-practice kung ikaw ay wala kang tinatawag na authority galing sa iyong hepe sa opisina mo. Tanong, paano ngayon ang mangyari kung ang hepe ay ikaw? Si Sara naman ang hepe ng office niya. So siya mag-authorize sa kanyang sarili. Besides, pag pinilit natin sabihin na resign na siya, paano na lang mangyari impeachment? Hindi na siya ma-impeach kasi resign na pala eh. Jolie? Nakita mo? So kung i-consider ninyo na resign si Sara dahil tumayong abogado sa tatay niya, ay walang salsay ang impeachment kasi hindi niya pwede ma-impeach. Hindi na pala siya vice president eh. Junjun Secreto. Okay. Aris Aquino, with your respect, you are mistakenly confusing the validity of the arrest with the sufficiency of compliance to the requirement of article. With your respect din po, Aris Aquino, maniwala ka na sa akin. Trial lawyer kasi ako eh. Hindi po ako abogado de la mesa lang. Ang mga na-recall ko, Julie, yung mga BIFF na pa-acquit ko, ang aming issue ay mali yung taong inakusa, mali ang inyong inaresto. So mayroong mali sa pag-aresto. Kaya nanalo ako. Yung mga tao ni Umbracato, na panalo ko. Nag-argumento pa ko doon eh. Sinabi ko dyan sa Taguig, the judge, Your Honor, I am wondering why the Philippine courts, as if it cannot move on to the level of fairness. The way I see it, it is because that the accused
are Christians, they are already released immediately. But if the accused are Muslims, they are held till eternity. Ayun, na-touch ang ego ng judge, pinalaya niyang client ko. Hindi nga nakabayad sa akin ng pera yung mga kliyente. Ako pa nagbibigay ng pamasahe sa tatay ng kliyente ko. Pinauwi ko doon sa mama sa Pano. Oh. So now you know, ang dami kong pinalabas, mga MNLF commander, mga BIFF commander, MILF commander. Dami kong mga kliyente ganoon. Bumblebee. Astra Housing, good evening. Okay, Bumblebee. Ang magreklamo ng gera kontra droga, si Digong nyo, hindi considered na gera per se. Yan, ang pinag-usapan kasi ngayon, Bumblebee, hindi na yung gera eh. Hindi na yung merito ng kaso. Hindi na yung titingnan ng kaso kung totoo ba o hindi. Kundi yung jurisdiction. Ibig sabihin, hindi makasimula ang korte sa pagtatanggap ng ebidensya kung wala siyang authority na magsimula ang trial dahil hindi niya makukuha ang karapatan at kapangyarihan sa pagkatao ni Digong. At kung hindi niya makuha, yan po ay lack of jurisdiction. At kung lack of jurisdiction, ay hindi siya pwede i-convict. Mapwersa ang korte na palabasin siya. So, Karl Marx, baka yung sinasabi niyong doktrina para sa emergency ay yung redacted na request. Ay, hindi po yan. Iba yung doctrine sinasabi ko. Yung ibig sabihin na kapag na-aresto ng tao, hindi na pwede dalhin ang question sa ICC. Pero ito, na-aresto, mag-apply yun. Bakit? Yung mga sinample na mga kaso na basa ko ay mga hinuli sa gera. So, wala namang korte sa gera. Kaya, diniritso yung pag-aresto, sinuko kagad sa ICC. Si Duterte, wala namang gera. Sinuko kagad sa ICC. Wala pa nga, hindi pa duman sa korte. So, ang aking suspetsa, wala pala silang hawak na original o certified copy ng warrant of arrest, inaresto na nila kagad at hindi na pwede madala sa korte kasi mabisto sila, wala silang kopya ng arrest warrant. At kung wala silang kopya ng arrest warrant, nako, mas lalong malaki ang problema nila. Arrest without authority ang mangyari. Illegal arrest. So, Presperis, maya paabak po sa mga kabalin ko, mga naimbag nga bigat sa mga kabsat ko. Aris Aquino, the validity of the arrest is governed by, hindi po Philippine law. ICC law po ang mag-govern, Aris Aquino. ICC law. Ang section 50, article 59 CCC, Philippine law, kanyan, ICC law. Hindi po magmamatter ang Philippine law dito. Rogelio Tapado, Sir Toto, tingin ko tama lang ang ginawa ni Torre dahil hindi na gumagana ang batas sa Pinas. Siya ang nagsira. Siya ang i-blame ko. Si Torre, kababayan ko yan. Kung inayos niya sana, sinunod niya lang sana ang Article 59, wala sana tayong problema. So Obet de Castro, hindi nag-isip si Marcos, pati sarili niya, pinahamak niya sa ginawa niya. Oo. Alam mo, yung ginawa niya pag-aresto kay Duterte, alam mo ang mangyari doon? Pwede rin siya arestuhin. Bakit? Crime against humanity din yun. Yung pag-aresto. So Jenny, madalagdag. Attorney, parang nabaliktad yata ang sitwasyon, parang Duterte team ang advantage ngayon. Kung ganun, tama po. Masakit man ang katotohanan, pero iyan ang katotohanan. Ako naman nagdudurugo sa mga marami akong kaibigan. May client ako doon na pinatay. Boy Wonder, alam mo yung client ko? Pinatay po siya sa harap ng anak niya. Ang anak niya, grade 6. Pagkatapos, sinunod yung kanyang mister. Sa harap niya, sa loob ng bahay nila. Hindi ba masakit yan? Nangyari yan sa Lian, Batangas. Ay, Ben Reclamador noong nag-pre-trial, sabi ng judge, hindi pa pre-trial yun, sir. Ano lang yun? Inalam lang ang pangalan ni Digong, siya nga ba si Digong, ang tawaran to pares ba, yun lang ang inalam doon. Tapos ininforman siya ng kanyang karapatan, kung ano mga karapatan niya bilang akusado, at pina-check din ang kanyang
medical condition. Yun lang naman ang importante doon. At ininformahan din siya kung ano mga kaso meron siya information ahead of him. Pero hindi pa po yun ang pagbabasa kung ano ang mga kaso laban sa kanya. Tapos, nangyari, nakasirit si Attorney Mijaldea at sinabi niya, sinumbong niya sa ICC court na kinidnap si Duterte. Kaya, sabi ng korte naman, fake news po para sabihin ninyo na hindi pinakialaman ng korte. Hindi, binigyan ng galang ng korte ang sinabi ni Attorney Mijaldea. Na-play ko nga, gusto niyo i-play ko pa ngayon sa inyo, pero mahawa. Ang portion, hindi ko makita kung anin doon. Na-download ko na pong video. At sinabi ni Judge Mutok, sa sunod na hearing, itatalakayin yung reklamo ni Attorney Mijaldea na kinidnap si Mr. Duterte. Sabi naman na si Justice Carpio has stated that the legality of the arrest does not affect the jurisdiction of the ICC. Yan ang presumption lang yan. Pero pag makita, yung presumption tumba yan kapag may ebidensya ka. Lino ni Pomosino, Boy Wonder. Ang ibig na sabihin ni Attorney Antonio Carpio dyan, hindi makapikto dahil tutuloy-tuloy ang trial. Pero ang problema, pagkatapos ng trial, makikita illegal ang arrest. Doon na ngayon malalaman. Noli Ray Fernandez, Article 59 is irrelevant para lang yan. Hindi po irrelevant ito, Noli Ray. You cannot say that it is irrelevant. This is a substantive right, due process. Magiging ano na yan. Pwede pong gawin tawagin na fruit of the poisonous tree kung may nakuha mang ebidensya yun sa kanya at the time the arrest. Si Jomar Bicuman, mas magaling po yung paliwanag nyo, attorney, sa kanila. Po, tuloy babalik ang ginawa nila kay Duterte at di pa naawa sa matanda. Pasensya na, Noli Reba, mali po yan. Okay, Julie Lopez, pag namatay na si Duterte, yun na lang ang pinakamaganda, mamatay na lang. Ay, wala naman, talagang marami siyang pinatay. Huwag niyo sabihin sa akin na wala siyang pinatay, ang dami. Kaya kung ako tanongin nyo, guilty talaga yan. Ang problema lang natin, nagkamali. Music lover, opinion lang ni Sir Toto, yan ayon sa pagkakaalam niya sa batas. Pero ang pagpapasya dyan, tama si music lover. Opinion ko yan, pero mas malamang opinion ko ay mangyayari. Kasi batas naman sinusunod ko eh. Batas ng Rome Statute. Pero ang pagpapasya dyan, kung legal ba o hindi, ay nasa ICC pa rin. Tama po kayo, music lover. Si Noli Rob Fernandez, bakit susundin ng government yung Article 59? Hindi naman tayo, pinaliwanag ko na po, baka hindi mo pa narinig kanina. Ganito, ulitin ko lang ha. Hindi mo po pwede sabihin na hindi member ang Philippines ng ICC sa pagdating sa pag-arrest kay Duterte. Bakit po? Ganito po yan. Meron pong Article 1 to 7 ang Rome Statute o yung batas ng International Criminal Court na nagsasabi kung magwi-withdraw ka man Pilipinas, pwede ka mag-withdraw. Pero sa dalawang kondisyon. Unang kondisyon ay kailangan matutupad lamang ang pag-alis mo, maging epektibo yan, 1 taon, minimum 1 year, mula noong araw na dineposito mo sa Secretary General ng United Nations ang papel, magwi-withdraw na ako. Yan, number 1, condition. Number 2, condition, Noli. Ganito, pwede kang magwi-withdraw, pero hindi ka makakawala sa lahat ng naging obligasyon mo nung ikaw ay kasapi pa ng International Criminal Court. At kasama po sa naging obligasyon mo doon ay yung kung may mga facts na nangyari sa Pilipinas, sa panahon na kasapi ang Pilipinas ng International Criminal Court, at kung mag-aaresto ang International Criminal Court, member ka for the purpose of arresting Duterte. Ganun lang po yun. Kaya hindi mo pwede sabihin hindi ka pwedeng susunod sa Article 59. At tandaan nyo, kung sabihin mo hindi ka member ng International Criminal Court, mas lalong malaki ang problema nila ni
ng nag-aresto. Bakit? Kung hindi member ng Pilipinas, ang Pilipinas sa ICC, hindi pwede tanggapin ng Pilipinas ang arrest order. Hindi pwede. So kung hindi pwede, hindi nila pwede sabihin na mayroong arrest warrant. At kung walang arrest warrant, hindi na pwede arestuhin ang tao. Okay? Sa totoo lang yan, kahit mayroon pang Interpol na yan, ang problema nila, wala ako nakitang ebidensya na may Interpol na nakikialam. Kunwari, ano lang yan eh, nagsisinungaling sila na BBM na may kasama na Interpol. So ngayon, ano ngayon ang mangyari? Dahil wala nga. Di mangyari, illegal arrest sila. At kung illegal arrest sila, makukulong sila. Matatanggal sa trabaho sila. The only way na hindi sila magiging illegal arrest ay kung sinunod nila ang Article 59. So, Aris Aquino, rather the illegality of the arrest does not affect, sinabi ko na ngayon, maapektahan po. Jolie Lopez, kung illegal ang pag-aresto, dismiss ngayon lang, ulit ang legal na sagot. O di gawa na lang paraan na ulitin, i-withdraw muna nila ang warrant, iparelease nila. Kung ako yung chief prosecutor ng ICC, i-withdrawin ko yung search warrant. Ay yung warrant of arrest. Withdraw. Tapos hindi pa nabasahan si Duterte, pwede pa siyang kasuhan ulit. So kasuhan ulit. Ganun lang ang solusyon diyan. Bumblebee. Pero sa isa lang ang tatandaan natin, lahat ang psychopath nakikipagbati yan, pero pagtalikod mo, wawasaking kanyan. It's a matter of illness yan. So, Romel Bingson, naimbang Arabi, Dr. Toto tayo, kayo dapat talaga ang sundin kung paano ang nakasaad sa batas. Tama po. Dadada, may gagaling pa ba kay Katoto? Maraming abogado magaling kaysa sa akin. Pero kahit magaling pa yun sa akin, ganun din sasabihin nila kung ano sinabi ko. Kasi yun naman talaga ang batas eh. Batas ay batas. Noli Reby Fernandez, only the ICC can interpret. Ganun din po yan, Noli. No? I don't want to disabuse you. What more interpretation can you give to Article 59 when the words are very clear? We have the rule of statutory construction that says that if the language of the law is clear, interpret it as it is. You need not interpret it in any other way. Ang tawag namin sa doktrina yan, verba lehes. Jolie Lopez, Bantag, saan ka na? Bantag, saan ka na? Kaklase pala ni General Jen Fernando si Bantag, kaya hindi maristo. Jolie Lopez, hina ng batas kay Bantag. Yun nga. Dadada. Baka madikyo yan about sa technical, parang kaso ni Erwin Tulfo. Huwag ka mag-alala, mamaya po isasampa ko ulit ang kaso kay Tulfo. Ang tiniktikal lamang po ako ng Comelec dahil hindi ko raw napadalhan ng kopya si Erwin Tulfo. Eh di bukas, isampa ko ulit, padalhan ko muna ng kopya. Problema ba yon? Okay, Music Lover, orasyon na. Bumblebee, ang tanong ngayon, sino nagpalit ng diaper ni Digongyo? Ay, wala akong alam doon. Ruel, maganda rin ang insight ninyo, Toto Kausing. Para sa kaalaman namin, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Sa ngayon, hawak ng ICC si Duterte. Matatagalan pa yan siya, mga 3 taon, hindi pa makalabas yan. Kasi malalaman pa yan, yung ma-acquit siya sa teknikalidad o hindi. Marami pang matatapos ang trial, baka abutin pa 5 taon, 6 na taon bago matapos. Zaidi, naku, edi napapauwi na si PRRD sa September. Hindi naman. Hindi pa naman trial sa September. Ano pa lang yung confirmation of charges pa lang.
Tapos Cassandra Daisy, Attorney General Toto Cosing, Doctor of Jurisprudence. Salamat po. Carl Maxshort, maari bang ituring na hindi na competent ang judicial authority ng Philippines dahil sa failure nito sa gumawa ng tamang pag-prosecute kay Duterte? Nagkaroon po ng hindi naman talaga mahina ang ating bansa, kundi nagkataon lang na hindi nila sinampahan ng kaso si Duterte. Yan ang problema ko. Kasi sino ba naman magsasampa? Siya ang presidente. So kaya ang International Criminal Court, kung hindi gumagalaw ang lokal na mga sistema, papasok ang criminal court. Papasok ang International Criminal Court. So ano pang isang solusyon dito? Isang solusyon dyan, alam mo ano? Total, hawak naman ni Bongbong. Ito, magkalabo-labo na. Pag tinanggal, dapat inunahan na nila, kinasuhan na nila ngayon. Ang dami ng ebidensya ng Quadcom eh. Dapat kinasuhan na nila. So maglaban-laban. Ay hala, ano maglaban-laban? Pwede naman i-defer muna. Kung ma-acquit siya dun sa ICC, dito naman siya kakasuhan, dito naman siya kulong. Dapat ganun. Ano ba, hindi ba nag-isip yung abogado nyo? Ay, GLL Rem, pag ganun, hindi na papayagan ng mga maka-Duterte, sir. Si Orbaka, si BBM makaresign na. Cassandra Daisy, lahat tayo may karapatan, kaya learn our own rights. Tama po, Cassandra. Dadada, may tatalino pa ba kay Katoto? Huwag naman, hindi po ako nagbangagaling na matalino ako. Mas marami pong matalino sa akin. Ang sa akin lang po, ito lang mapagmayabang ko, which is a fact. My IQ, ang aking intelligence quotient po ay 138. Gusto ko malaman ni Hidarian. Si Richard Hidarian. Lerms BC, paano po, Doc, tinanggap siya ng ICC in good faith? Hindi na po magmamatter ang in good faith kasi batas din ng ICC yung Article 59. Hindi pwedeng talikuran ng ICC, hindi pwedeng tabunan ng ICC ang kanyang mata kapag ang Article 59 ng sarili nilang batas ay nalabag. Ganun lang po. Tapos, sino-sino ang mga kakasuhan? Yung kakasuhan, sa totoo lang, ito na, challenge nga ko, kasuhan ko si Nick Torre ng illegal arrest tsaka arbitrary detention. Kasuhan ko si Jen Pajardo, General. Kasuhan ko si prosecutor General Richard Anthony Padernal hindi Padulyon, tapos si Yusek Nicholas Felix T. At isama ko na rin total na interview, umamin si John Beck, kasama si John Beck sa kaso, pati si Eduardo Anyo. Sila pala nag-utos kaya hindi makatanggi itong mga ito. Ay, tapos, Mateo Provincio Palasique. Ang tawag po dyan sa ginawa nila, shortcut. Yun, shortcut process. Maria Teresa Monono Larsen. Hindi sa nakakalabas si Digong dahil sa mga pinatay niya. Hindi dapat ang pag-usapan ang sistema ng pag-arrest dyan sa Pinas kasi wala namang kasistema ang justice dyan. Okay, yan ang problema. Nakakahiya talaga Pilipinas. Carl Maxshort, in the final analysis, matatalo rin si Duterte dahil may case pang iba. O dapat, yun ang esikasuhin, may iba pang kaso. Specific case dito sa Pilipinas i-file. Hiwalay yun. At kailangan ng kasong i-file dito na EJK ay yung hindi nakalista sa International Criminal Court. So, Benedicto Sagid, Toto Kausing, total naman, pinagtatanggol mo rin si Sara, pwede mo nang ipaliwanag kung saan niya ginamit hindi ko alam yun kung saan niya ginamit. Kung ako tanongin nyo, sa totoo lang, binulsa niya yun. Ganun lang po, kasimple. Ang problema lang naman sa congressman natin ay binaboy nila ang complaint, kaya matatalo rin. Benedicto Sagid, hindi ka mananalo, Toto Kausing. Hindi naman ako manalo kasi tinanggal nila ako pagka-senador. Rosemary Reginan, Attorney, sino masabi mo kay Attorney Gadon? Sa totoo, ayaw kong patulan si Attorney Gadon. Kaibigan ko kasi yung kanyang classmate, si Attorney Bautista.
Oh, Attorney Bautista, shout out. Maria Teresa Nono Larsen. Impeach Sara, hindi siya karapat-dapat. Ang problema lang, Maria Teresa Larsen, niloko na naman tayo mga congressmen. Mabdi-dismiss na naman ang kaso ng impeachment. Nako, naka-2 score na sa mga Duterte nito sa atin. Bagoong Pilipinas, Benigto Sagid, ano pa ba ang mahirap intindihin sa salitang confidential? Edsel Garcia, sige Dr. Toto Kausing, tatakbo ka sa 2020 presidential election, suportahan kami sa iyo. Salamat po. Talagang totohanan ko ito. Jenry madalugdog. Ignorance of the law excuses no one. Marcos Team. Ignorancia lehes non excusat. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Cassandra DC, 0 vote sa mga bagoong senators na sa Mindanao at Bisaya at Luzon basta walang hackers. Romel Bengson, Dr. Toto, hindi pa yata ignorance of the law kundi bypassing at o gano, tama ka. Bypassing of the law, hindi ignorance. Maria Teresa Nono Larsen, vote like Espiritu. I say Luke Espiritu, kandidato ko yan. Kasama si Heidi Mendoza. Kasama si Attorney Sani Matulak. Isama nyo naman yung aming sabunyog na senador. Kapaligiran ay walang iba kundi si David Angelo. Sama nyo rin si Franz Castro. Sama nyo rin si Arlene Brosas. Yan naman ay mga nagpatunayan naman natin at tapat kung magtrabaho. Sino pang iba? Marami pa. May lilista ko. Definitely wala akong kukunin na kandidato sa grupo ni BBM at grupo ni Duterte. Bumblebee, ang mahalaga sa akin, makatikim si Digong nyo ng tama yun. Yan naman ang nakikita ko, abutin yung 10, patagalin na lang ng prosecutor ng trial para habang hindi natapos yung kaso, ay nakakulong si Digong. Okay. Maglalabas ata siya, magna 90 years old. Pagtatanggal mo ba ang claim mo kahit alam mong guilty? Alam mo, umaamin ako sa inyo. Marami ako na panalong kaso na umamin sa akin ang client na guilty siya. Kaya pag ikaw naman ang abogado, hindi mo po pwede isumbong sa korte na umamin ang iyong client. Kung isusumbong ko sa korte, makukulong naman ako. Kasi bawal po sa mga abogado na ikwento kung ano ang sikreto ng client niya. Ang tawag diyan is makukulong ako. Revelation of client's secret. Kaya di pwede. Ngayon ano gagawin ko? Hayaan ko na lang ang nagpo-prosecute kung ano ang ebidensya nila pakita. Hindi ko kukontrahin kung ano ang ebidensya pakita nila. Hayaan ko na yung korte na titingin kung may matapang bang ebidensya nila o hindi. Ganun lamang po. Tanungin niyo ibang abogado, wala kami magagawa eh. Pag tinanggap namin ng kaso, obligado kami na depensahan yung client kahit alam namin guilty yun. Ganun po yun. Pero as much as possible, hindi ako tumatanggap ng client na alam ko na guilty. Tapos sinasabihan ko, maghanap ka na lang ng ibang abogado. Namimilit, minamahalan ko. Ang pamamaraan ko pagtanggi, ay mahal ang singil ko. Imbis na standard ko singil, 1 million lang, ginagawa ko 3 million. Alis siya, maghanap sa ibang abogado. Ay, Karl Marx Short, ang military judge ba ay may tuturing na competent? Yes! Military judge, dapat doon na siya pumunta. Military judge, competent judicial authority din yan. At pwede pa rin mag-certify ng warrant. Pwede, basta pwede siya mag-certify kasi ang military judge, kung may judge, ang problema lang kung walang judge. Ang Jago, hindi naman yan judge eh. Although ang pangalan niya, Judge Advocate General's Office. Pero ang obligasyon niya, taga-kaso, taga-imbestiga. Kakasuhan kung sinong sundalo. Ang mga judge diyan, yung magiging member ng board, ang tawagin board. Ang dami ko ng pinanganalong kaso sa court martial. Dadto, babalik dito si Duterte.
Kung may lalabas siya, babalik dito at sa kanyang huling halakhak. Mamba Carter, alam ko magaling na abogado si Attorney Kausing kasi ang napanalo sa kasisan lupa namin na taga New Society Village ng Butuan City. Ay salamat po. Taga Butuan ka pala, Mamba Carter. Gusto ko ba? Sa sunod ko lang ikwento yung kaso sa Butuan kung paano ko na ipanalo. That was a divine intervention. I do not create myself as the good lawyer or the best lawyer who won that case. It was God's work. God's work of art. Bagong Pilipinas, railroaded ang impeachment, railroad ang pag-surrender kay Digong. Jerry Santiago, galit ang taong bayan kay PBBM. Dadada, bakit Philippines law? Bakit Philippines law? Wala na tayo jurisdiction nila. Kasi ICC po yan, kaya ICC law ang dapat gamitin. Hindi pwedeng Philippine law. Matalinaw. May arrest warrant na ang Interpol. Ano ang dapat? Kuskus balungos. Ang kuskus balungos doon ay yung hindi nila sinunod ang Article 59. Dadada, humanity na ba si Digong? Basta linaw, hinanap sa competent court of law. Albert Hilongo, pag si Senador Bato na ang hulihin ng ICC, yun, alam niya nang gagawin. Bring me to the court. Ganun ni Bato. Baka pag may labas na, tatago talaga ako kasi maraming pagkamalan ako na si Batoy, baka ako yung arestuhin. Renato Serra, Dr. To, Jack Baawatan. Socorro, Loserio, nagmadali si PBBM pero tinanong na si Digong kung he was formally informed. Doon sinabi ni Mijaldea na hindi na-inform. Ganun ba? Well, that's a question of fact. Pag question of fact, doon na malalaman sa trial yan. So sigurado ko one of the best defenses ni Digong Duterte ay yung illegal arrest that did not comply with the conditions stated in Article 59 of the Rome Statute. Naku, ang lakas ng depensa. Crisinta Jesus Mamenta, tusong-tuwa ang mga DDS. Tapos Jerome, nagkamali sila kaya yan ang assign na talagang hindi nagwawagi. Ang may masamang, may mga balak kasi na masama ang problema Si Jerry Santiago, malaking kamalian ang ginawa nila kay Duterte, sumabog sa galit ang taong bayan. Crisanto Jesus Mamerda, suntong galing mo. Suntang galing mo, ganyan ka naman noong inaaresto si Kilbuloy, saan na matarusan. Rogelio Tapado, Sir Toto, kaya pagplano natin, ganyan ang pag-artista para iligtas si Duterte at si Baton ang parusahan. Tapos Jurim, Sir, anong kaso ng mga taong involved dyan sa pag-arrest kay Iparvarde? Yung sinabi ko na, illegal arrest, saka arbitrary detention. Tapos, pwede pa sila tanggalin sa bilang abogado at bilang pulis. Dahil grave misconduct yun. Bumblebee 5. Gusto ko pa sanang mabuhay si Digong News ng mga 150 years old pero sa nakita ko at narinig na nilunok na ni Digong News, dila niya habang nasasalita, malamang alam niya na. Oo nga. John Ray Madalagdog. Attorney, di ba double jeopardy ang sinasabi mo? Withdraw tapos hindi naman kasi wala pa naman pagbabasa ng kaso. Magkakaroon ng double jeopardy kung nabasahan na ng kaso. Wala pa naman. Bagong Pilipinas, malakas pala ang evidence of guilt. Bakit puro shortcut? Yung nga, dapat malakas naman ebidensya. Sino shortcut pa nila? Fernie Pinto, okay ha? Laban, Kabayan Bunyog. Abdurrahman, Rajandig, Bakaraman. The second, Pagare, patay si Mangkulas. Ang daming Mangkulas, mga tauhan ni Mangbangag. Miyatay siran. Miyakadakadakal siran. Jose P. ICC have already examined the culprit as competent authority. So, Coronel Losenyo, natawa ako sa tanong at sagot mo. Dito, Engineer Toto, tamimi sila. Armo Bautista, Diyos na marhay. Aga, Engineer Toto, marhay na aga sa mga
Bicolano, ng mga kapatid ko dyan sa Bicol. Diyan nagsimula ang partido naming Bonyog. Audi Galvez, Dr. Toto Hibiscos, Mamba Carter, totoo ba, doktor, na maraming abogado sa impyerno? Paano ang abogado sa impyerno? Ang kwento ng asawa ko ganito. May abogado raw namatay. Tapos, pumunta sa langit. Nakasalubong niya ngayon si San Pedro. Oh, saan ka pupunta? Sabi ni San Pedro sa kanya. Ay, hanapin ko kung saan po ako nalagay, kung sa impyerno, o sa purgatorio, o sa langit. Tapos, sige, hanapin mo. Hinanap niya, pumunta siya hindi siya pumunta sa langit kasi alam niya, hindi siya mapupunta sa langit eh. Abogado siya eh. Dami niyang niloko. Pinunta niya muna doon sa impyerno. Nagkita niya. Ha? Wala ako. Wala ako din sa impyerno. Wala pangalan niya. Baka nandito lang ako sa purgatorio. Pumunta siya sa purgatorio. Ang purgatorio kasi gitna na may kasalanan at walang kasalanan. Pumunta siya sa listahan, sa pintuan. Naku, wala rin ang pangalan niya sa purgatorio. Naku, palakpak siya. Nandito ako sa langit ngayon. Pumunta ngayon siya sa langit, yung abogado, na maraming niloko sa Pilipinas. Naku, wala rin. Problema siya. Lumapit siya kay San Pedro. San Pedro, paano yan? Hindi ko nakita pangalan ko sa tatlo. Ha? Ano ka ba nung ikaw ay nasa lupa? San Pedro, abogado po kasi ako eh. Ay matagal na naming tinanggalan ng kaluluwa ang abogado. Okay. So, Rocket, good morning, Dr. Toto. Virginia Parkinson, Engineer Toto, Kausing, totoo po ba na magre-resign daw si General Torre? Hindi ko po alam kung magre-resign. Parang wala at ako narinig. Ben Reclamador, kaya pala milyonaryo si Topacio, puro. Ikaw may sabi niyan, Ben Reclamador ha. Isusumbong kita kay Topacio. Alam mo si Topacio, panangga kami. May kaso kami sa Branch 115 Pasay City. Tapos na may argumento. Naasar sa akin. Pagtapos ng hearing, andyan pang judge. Pinapitan ko, pare, tinawag pa kong pare, hindi ko naman siya katuwang sa binyag. Pare, panyero. Sabi ko, sir, bakit po? Daanin na lang natin sa suntukan itong daanin natin sa boxing itong kaso na ito. Ay, sir, hindi ako lalaban. Sabi ko sa kanya. Ang nangyari, napaturo ako sa boxing. Napaturo ako kay Ramil Fuentes. Turo, pak. Magaling na ako, pak. O, kita mo, bilis ako sumuntok. Pak. Napaturo ako. Tapos, hinamon ko na siya sa social media. Alam mo, nagpanagpo uli ang landas namin. May client ako. Ang kalaban namin, ang client niya. Nung nagkita kami dun sa restaurant, ay pare, joke lang yung sa akin ha. si Topacio talaga. So, Eupronio Taduran, Dr. Toto, pag-explain ng ICC principle na mali captus. Ito, buti binanggit mo. Mali captus, bene detentos. Yung mali captus, ibig sabihin, walang pakialam ang ICC kung paano nahuli ang suspect na dinala sa ICC. Sa mata ng ICC, yan ay regular and valid. That is a principle that only gives that presumption. Ano ibig sabihin presumption? Na pinapalagay na regular, wala silang pakialam kung paano nahuli. Yan po ang nangyari sa dalawang akusado na hinuli sa Darfur na kaso sa Sudan. Ang nangyari, in-invoke yan. So sinabi ng International Criminal Court, sabi niya, mali maptos, bene detentos. Ang mali sa pagka-aresto ay hindi nakaapekto sa kanyang detention. Ganoon lang yan. So ngayon, yan ay presumption lamang po. Pero kung mapatunayan na may ebidensya na mas lamang pa, na klarong-klaro na talagang may epekto kagaya na kay Duterte sa Article 59. Wala, matutumba na ngayon yung tinatawag na doktrina ng mali captus, bene
detentos. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay, Audi Galvez, Dr. Toto, why tirador now? Kasi titira lang ako na titira eh. Oh. May tirador ako. Kung may sumbong kayo sa akin, tiradorin ko. Okay, music lover, sinabihan ko sana ang na baka mapagkamalan kang si Bato. Alam mo yung kwentong Bato? Minsan nagmaniho ako, may hearing ako sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Ako nagmamaniho ng kotse ko. Shortcut na shortcut. Noon wala pang, may waste doon, kabubukas lang ng waste doon. Sunod, dinala ako ng waste sa may subdivision, bawal dumaan. Naku, tinigil ako ng gwardiya, hindi ko pinapasok sa subdivision. Nabukas ako ngayon ng salamin sa kotse ko. Nung nakita niya, naka-Amerikana ako, ay, si Senator Bato pala. Sige, daan po kayo, Senator, daan mo. Napagkamalan ako si Senator Bato. Nakalusot tuloy ako. Robinson, Sir Toto, ikaw ba si Bertinic Kausing? Batsmate tayo sa MSU in the 80s. Wow, bats. Yes, I am Engineer Bertini Kausing. Bats tayo sa ito ba yung pangalan mo? Hindi naman ata pangalan mo, Robinson Way. Ano pa, paki-type mo ang pangalan mo diyan, kanong buong pangalan mo. Doon na, ito, sa College of Engineering kami sa MSU, si Robinson Way. Paki-message mo ako. Si Virginia Parkinson, Engineer Toto, totoo ba na magre-resign daw si General Torre? Hindi ko pa alam. Dadada, wrong ang purgatory po is place ng mga may sin. Ganun ba? Pasensya ka na ba? At least nagpasalamat ako, Dadada, at tinuruan mo ako. Para pala purification na pala sila doon. So ninyo, avail fears the proper due process of law and avail proper right justice. Tapos, prosperous, tama po yan. Due process, dapat sinunod nilang process sa article, sa article 59. Audi Galvez, Dr. Toto, why tirador now? Hindi nabasa ko na pala, na-explain ko na. Nakakatuwang magkwento si Dr. Toto. Ben Esdema, attorney, kahit may illegal ang arrest, at least nadala na siya. Patatagalan niya. Gagawin na lang ng prosecution, ay patagalin, i-delay yung trial. At saka, hindi naman siya makapag-apply ng bail. Ami Guevara, kasi sigurado ako sa nabasa ko sa record, yung ICC ay hindi nagpapayag ng piyansa. So, Mateo, Provincia, Malasiki. Dr. Toto, tuloy-tuloy lang kayo. Dumarami na tayo. Dadada, yan? Laya na si Duterte dahil sa wrong arrest. Bakit gift ni BBM yan kay Duterte para madrama at kunyari may action si BBM? Nako. Ma'am Rags TV, shout out po from San Simon, Pampanga. Mayap Aabak, Kabalen. Audi Galvez, what happened? Robinson yan po ang pangalan ko, Sir Toto. Batch tayo sa MSU College of Engineering. Sige, ganoon ba? I want to see you in person. Andito ka ba sa Manila? Robinson Romel Bingson, Senator Bato ka pala, Dr. Toto. Hanggang dyan lang muna tayo ngayon, ha? At isang oras may higit kalahati na tayo. At maraming salamat po sa lahat. At ako'y napapasalamat at nabigyan ko kayo ng nakita nyo kung paano mag-analyze sa mga kaso. Yan gagawin natin lagi para maging matalino kayo sa pag-analyze sa kaso. So magandang umaga po. Mayap Abak, naibagabigat, maayong buntag, maray naga, maupay ngaga, maradyaw ngaga, marayaw na may naat. Ma'am Rags TV. Tapos, mapita, langon sa inyo, mga pagari, ago pakatakan. Sa mga pakatakan, syukran. I'm greeting you for this Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutuhan tano, ay sabu. Basi kitano, lagon, magari-ari. Maraming salamat po.